Isinusulong naman ng ilang mambabata sa Kamara ang mga panukalang batas na magbibigay pa ng proteksyon para sa ating mga volunteer at ang tinatawag nga na mga Good Samaritans sa panahon po ng sakuna. Ang detalye ihahatid ni Kate Rania. Magbabalita rin ang live mula sa Batasang Pambansa. Kate. Princess, target na isama sa nakahaing panukalang nakatuon sa pagpapalakas ng volunteer sa bansa ang pag-exempt sa kanila sa mga criminal liability pagdating sa mga isasagawang aksyon sa kanilang pagresponde. Sa oras ng krisis o sakuna, pangunahing nangunguna sa pagresponde ay ang mga volunteers o ay yung mga tumutulong sa oras ng pangangailangan na walang hinihintay na kapalit. Sa inihaing mga panukala ng ilang mambabatas, layo nitong mapagkalooban ng legal na proteksyon ang mga individual na kusang loob na tumutulong sa panahon ng sakuna at emergency para maiwasan ang pananagutang legal sa kanilang pagresponde. Sinang-ayunan ito ng State Council ng Department of Justice na siya ring present sa pagdinig at sinabing kinakailangan din ng mga voluntaryo ng libreng legal assistance sakaling sila ay maireklamo sa kabila ng mabuting layunin na makatulong sa kapwa. So magdadagdag po doon ng isa pang bagong subparagraph na free legal assistance from the Public Attorney's Office for all volunteers, regardless of socio-economic status, sued for acts or omissions provided under Section 4, which are the circumstances bakit po sila possible na masu. Ayon naman kay Donald James Gawe, Executive Director ng Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency, mas makabubuti kung ang mga voluntaryo ay ma-accredit at mapasama sa mga organisasyon para masunod ang mga programa at mandato ng pamahalaan. There's a discussion on accrediting these organizations who are involving these volunteers, no, to ensure that they practice the principles of volunteerism, like for example, do no harm. Ito bang ating volunteer involving organizations, be it a government entity or non-government entity, are practicing yung principles ng volunteerism. Ensuring that their safety, first and foremost, is ensured. Iminungkahi naman ni Zambales 2nd District Representative Doris Maniquez na gawing mas inklusibo ang panukala at payagan ng mga hindi rehistradong voluntaryo dahil may mga panahong biglaan ang pagdating ng sakuna. So, pwede ba na hindi natin gawin na kailangan registered volunteer ka? Parang di po ba biglang katulad sa amin sa Pinatubo, hindi namin alam puputok ang Pinatubo for so long a time, hindi siya active. So wala tayong mga registered volunteers talaga. So hindi ho ba pwede gawin natin na yung Bayanihan Act natin maging inclusive? Parang right na rin naging volunteer siya, not registered, kasi hindi na-expect na magkakaroon ng trahedya. Ipinahayag din ng ilang volunteer groups ang kahalagahan ng pagbuo ng mas malawak na database ng mga voluntaryo kasama ang mga hindi rehistrado upang madali silang matawagan sa oras ng emergency. Princess, ipinabot din sa komite ang pagdagdag ng ilang probisyon tulad na lamang ng pagbibigay ng insurance coverage sa mga volunteers, lalo na tuwing may krisis o sakuna at pangungunahan ito ng bawat LGU na kanilang kinabibilangan. Mula rito sa Kamara, para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Kate Rania, Congress News.